update, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Lon. At ito naman po si Papa O at yung Audrey. So, ano pa nga ba ang lagi ninyong inihirit sa amin? I-chika mo na, dali. La 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 la. I-chika na namin, dali. Ayan. Dito naman tayo sa tindahan nating Ultra Mega Store. Yes! Diba? Powered by. Gusto mo yung powered by? Powered by Ultra Mega. Yes. O yung ngayong payday sale, meron sila. Oo, pag every katapusan ng buwan. Ay, talaga? Yes, o kaya sumugod na kayo dyan dahil may mga promo sila tuwing sweldo. Ay, tama-tama. Mura na. Ngayon, tsaka bukas. Mura na. Good quality pa yung mga groceries. Kasi mga resellers, yung mga consumers, ay nako, talagang dyan sumusugod sa Ultra Mega. Yes. Lalo na kung may tindahan ka, tapos may suki card ka. Bongga, makakaipon ka ng mga points. Ay, kasi nga, meron pa? ulturahan kung pumili ang mga yan. Ha? Ganun ba? Ay, nako. Anyway, nako, siyempre, we're back here in the Philippines. Yes! Pagkatapos ng aming successful 4 na screenings ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes! Sa Las Vegas, sa New York, Colorado. sa Colorado, tsaka sa Hawaii. Ayan. So we're back for a while. Yes, for a while kasi tutulak na naman kami patungong Canada. Diba? Dahil doon sa mga screenings natin, mamaya malalaman na po saan ito. Promoter naman natin dyan sa Canada ay si Richelle Del Castillo. Wow! Yes! At saka nakaayos ang itinerary natin, Napakahusay. At napanood na niya. Kaya naman lalo talaga siyang naengganyo. Gusto niya talagang maikalat sa Canada. Sumugod talaga siya sa New York. Yes! Nakapanood ito Diba? Nakakaloka, diba? Ito mas nakakaloka. Ay, ano yun? Dahil meron tayo na, alam mo naman dito sa atin, no? Hindi naman lahat ng binabalita natin dito, hindi na namin bibigyan ng pagkakataon yung mga sangkot sa issue na maipaliwanag ang kanilang mga panig o damdamin. Lagi mga sinasabi yan, di ba? Bukas ang ating programa, di ba? Sa lahat ng gustong kumain. Karinderiya yun! Sorry. Lahat tayo. Sorry. Yun na nga. Bakit? Sino ba? Okay, gusto lang i-correct lamang ng Cornerstone. Na wala sa mga artista nila na nakasama sa Vancouver ASAP. Ang nang isnap o ng deadma o hindi pinansin, si Moira. Yun nga, nakakausap natin si Nakares saka si Mac Merla na hindi raw nila tinuturuan ng hindi kagandahang asal ang kanilang mga artist. So yun ang malinaw. Lalo na si Piolo, si Inigo, Binati, si Moira. Ganun din si Eric Santos at si Yen Constantino. Binati rin si Moira. Pero ang hindi malinaw dito ay kung chami-chami na sila. Baka someday maging chami-chami na ulit sila. Ito kasi medyo di ba yung mga dayo siya, hi, hello, hi. Tapos kanya-kanya na. So civil lang? Hindi ko alam kung sa siguro church. Bakit? What church? Sige, sa civil na lang. Wedding naman yun Yung bagay na, diba? Hindi, ganun naman talaga, hindi ba? Lalo na nagkaroon naman ng lamat somehow noon, di ba? Hindi lang naman sa mga cornerstone artist ito Meron din sa iba na kahit hindi cornerstone artist, meron ding nagkaroon ng lamat sa friendship with Moira. Pero dahil nga mga artist sila, mga professional sila, lalo na mga cornerstone artist, kaya syempre bumati sila. Bumati. Pero yung chikahang bonggang-bongga, yun ang ipag-pray natin na magka-chikahan ng bonggang-bongga na si Moira at ang mga singers. Hindi lang sa cornerstone maging yung iba. Baby steps. Diba? Siyempre, di ba, nagkaroon dati ng konting issue di ba? Hindi maiwasan makikita at makikita rin ng mga yan. Ang hirap din kasi, pag hindi mo kabatian yung
yung isang tao. Tapos, nandun kayo sa isang grupo, kumakanta kayo, or nagsasayaw kayo, or umaarte kayo. Ay, lalo na ako, pag artista ako, kailangan makabati ko yung lahat kasi nawawala na ako sa, pag hindi ko kasundo yung isa, yung acting ko na mala Susan Roses, hindi ko na ma-portray. Susan Roses. Kasi nga, pag may kaaway ka doon sa scene. Oo, kaya, di ba? Nangyari na ba sa iyo? Oo. Na nasa isang set ka, tapos kaaway mo yung ka-eksena mo? Oo, kaya ang ginagawa ko, katulad si Bong Navarro. Oo. Nung year 2000 ito, sa Pwedeng-Pwede, nalungkot siya. Bakit? Nung nalaman niya na isa ako sa cast ng sitcom ni Robin Padilla, ni Chris Aquino, nalungkot siya. Bakit? Kasi pag nagsasalubong kami yan, lagi siyang nakayoko, ayaw niya. Bakit? Magkagalit kayo? Magkagalit kami. Oo. Yan yung year 2000. Kaya ang ginawa ko, bago kami mag-proceed sa taping, pinasok ko siya sa dressing room. Ay! Ano ginawa mo? Ayun. Hindi. Siyempre, kinausap ko. Sabi ko, masama ba loob mo sa akin? O meron ba tayong gusto mong pag-usapan natin? Ganyan. Kasi siyempre, kakatrabaho tayo. Lalo na pag comedy. Diba? Kailangan magkakasundo kayo lahat. May bonding kayo. Hindi, na lang ako kasi sa'yo na parang naiilang lang ako sa'yo. Siyempre, may mga naisulat ako nung araw. Hindi pa usong vlog. May naisulat ako nung araw against him. So, pinaliwanag ko yung side ko, tsaka kalimutan na natin yon, magtatrabaho tayo ngayon. At sana mapatunayan ko sa'yo na pagtrabaho-trabaho tayo. Yun. Tapos hanggang sa nagkasundo na kami ni Bong. Tapos magka-chami-chami na kami. Di ba isang ka pa nga doon sa mga nakipaglaban for Bong? Nung dati meron siyang issue kay Denise Cornejo, di ba? Kasi kilala ko naman din si Bong. At saka pagkausap ko si Bong, sabihin mo lang sa akin ng truth. Kung dapat bakit ang i-depensa or dapat ba kung wag nang kumipo. So sinabi naman niya sa akin ng totoo. Siyempre, the rest is history. At sa akin nakilala ni Bong ang kanyang panganay na anak. Ay, taray! May anak siya sa'yo? Gagay! Ano ba? Ay! Teka! Mag-explain po ako. Yung babae. Hindi. Yung nanay nung bata, kaibigan ni Georgette. Ni Macy's. Okay. So sabi sa akin, uy, baka pwede mo ilapit kay Bong yung anak niya kay Cheryl. Yung ninang ni Erin. Sabi ko, sige. Nung pagkita ko ng picture, oh my God, lakadong Bong. So sinabi ko kay Bong, Bong, meron kang ito anak mo ba to? Nagkita ba kayo na natandaan na niya? Ayun. So, in-accept na niya at nakakatuwa, di ba? Meron siyang anak doon, panganay niya, tapos pangalawa yung kay Bianca. Lagos. O di nasa kanya yung parehong bata. Talaga? Oo. Kaya hindi ako makalimutan ni Bong. Hindi ko naman sinusumbat yun, te. Gaga? Ba't ko na yung susumbat? Kabayanihan yun, Kinuwento lang. Kinuwento ko lang. Okay, ganun sinumbat na hindi. At least nalaman natin may panganay sila ni Bong. Gaga. Ay, si Bong may panganay at inaanak ko din yun. Oo nga pala, oo. Diba? Naguluhan ako Oo nga So, ganun lang. Talagang maliit lang ang industriya natin. Tama. O kahit tayo, pwede naman natin dito i-guest si Moira. Kung meron siyang gustong i-promote, hindi ba? O ganun lang. Sabi nga sa showbiz, there are no permanent friends and there are no permanent enemies. Only permanent eyelashes. Yes. Talaga ba? Hindi. Nothing is permanent in this world. Yes. Except the word permanent. Yes. Ano ba? Huwag nang nakikialam. Yun na yun. Oy nga pala. Okay. Nagsalita na si Raymond Santiago. Bakit dati ba siyang ite? Gaga. Ito naman. Luma-luma na lang. Wala ka pang bago? Nakakaloka ka. Diyos ko lang dyan. Nakarating na kami ng 5 states in 11 days. Oo nga. Diyos ko. Anyway, hindi nagsalita na si Raymond para pabulaanan yung mga sinabi
ni Mami Inday Barreto. Sinabi ni Raymart doon sa haba dahil na ilabas na natin sa nakaraang video yan na pinabubulaanan niya at wala raw katotohanan ang sinasabi ni Mami Inday. At yun nga, no, maraming comments ang mga umalingaw-ngaw mula sa mga netizens pagkatapos magsalita ni Raymart through IG story. Ayun nga, te. Sabi, sana daw pinirmahan na lang ni Raymart. Kasi kung pinirmahan daw ni Raymart yung dokumento na hinihingi ni Claudine, edi sana hindi na umabot ng ganito. Ng mga comment doon. Ano pa? Eh, yung iba naman ay sinasabi bakit daw hindi sinagot ni Raymart yung mga punto de vista ni Mami Inday sa kanya. Ayun nga din daw, te. Kung pinotektahan niya si Claudine, eh bakit daw ang daming paso sa te? Yun yung mga comment doon. Actually, marami pa ako nababasa, no? Pero, syempre, naki-Raymart niya kung gusto niya itong sagutin ulit. Kasi sa totoo lang, no, mahirap sa atin ang magsalita dahil hindi naman tayo kasama sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, hindi ba? Kung ano talaga ang nangyari, di ba? Talagang tayo ay dumidepende lang sa magkabilang kampo kung ano yung kanilang narrative. Oo. Ang malungkot lang dito talaga na trial by publicity silang dalawa. Diba? Meron pang nagsasabi na ang gulo raw ng pamilya ng mga Barreto. Obviously, naniniwala sila kay Raymart. Samantalang sinabi na ni Mami Inday na ganun talaga, nag-aaway yung mga anak ko kasi mga kilala, mga anak ko. Kaya napag-uusapan. Sabi sa akin ni Mami Inday, kung sa iba yan, ordinaryong mga tao, pag nag-aaway-aaway, hindi naman yan mababalita. Nagkataon na yung mga anak ko artista. So, diba? Ay, nako. Alam mo, talagang hindi matatapos ito pag walang umaamin kung sinong tama at sinong mali. Kung sinong may katiriran at wala. Diba? Sa pagkakataong ito na nadadamay din si Jody Santamaria na ever since hindi nagsasalita sa mga issue. Diba? Dati pa na sinasabi ni Claudine, diba? Bago ko ma-interview si Mami Inday, diba? Doon pa, may issue na si Claudine kay Jody. Yung pagtrato ni Claudine kay Jody bilang little sister, bilang kapatid. So, nanahimik si Jody doon, hindi rin natin siya narinig. Hanggang ngayon naman hindi pa siya sasalita, di ba na? Naka Jody naman yan. At ang kanyang pananahimik ay iginagalang din naman natin. Hindi naman papapilitin natin si Jody na ibigay rin niya ang kanyang panig. Diba? Tsaka ano naman ang alam ni Jody dun sa pagsasama ni Raymart tsaka ni Claudine, di ba? Para makapagbigay siya ng opinion dun sa mga nag-transpire, sa mga naisiwalat ni Mami Inday. Diba? Correct, At syempre, kanya-kanyang narrative yan, ano? For as long as alam nilang lahat kung ano ang totoo, kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila, ang importante, hindi nagsisinungaling ang konsensya. Hindi nyo kakampi ang konsensya nyo sa pagsisinungaling kung sino man sa kanila ang nagsisinungaling. At syempre, bilang pagprotekta din sa ating ginagawa ng pag-interview, di ba, naglabas na rin kami ng pahayag through our legal counsel, ang RT Law Firm, si Attorney Reggie Tonggol, tungkol doon sa bilang protection naman sa amin na nag-i-interview kami, wala naman kami pinapanigan dito eh. Anyway, basta kami po dito ay hanggat kakayanin namin maging balansyado, dahil wala kaming kinikilingan, hanggat kakayanin namin, yun ang gagawin namin. Eto na nga, Nay! Matapos ang ilang araw nang maipost mo ang iyong interview na part 2 kay Mami Inday Barreto, naglabas ng kanyang mga saloobin itong si Miss Marjorie Barreto through her SOCMED account. Sabi niya, "Something is weighing so heavily on my heart right now. A few days ago, on my brother's first-month death anniversary, an interview of my mom was released. I woke up to frantic calls and messages from loved ones saying that my mom had said very hurtful and untrue things about me." Sinabi niya na na-shock daw siya dahil kala niya ay okay sila ng nanay niya. Dahil daw mula nung nasa ospital pa lang ang kanyang kapatid hanggang sa lamay nito at sa kanyang internment,
Magkasama sila ng kanyang ina araw-araw. At siya pa daw nga ang naghahatid sa kanyang ina pa uwi. Sinabi din ni Marjorie that over the years, through her Instagram post, makikitang napapaligiran siya ng kanyang pamilya, ng kanyang mga magulang, kapatid at mga pamangkin. Kaya daw panaginip lang ba yun na lagi silang magkasama? At ito rin ang kanyang resibo para pabulaanan ang sinabi ng kanyang ina na hindi daw niya ini-invite si Mami Inday dahil ikinahihiya niya ito. Labis daw siyang nasaktan pati na ang kanyang mga anak dahil sa mga nasabi ni Mami Inday. Sinabi nga rin niya na her mom begged her never to fix things with her two sisters so that Mami Inday won't be left out. Ani pa ni Marjorie, the part 2 interview was just as false, unfair, and destructive as my mom's part 1 interview about Raymart. Sabi din niya, I fought so hard to get to this point, I had no choice. When the going gets tough for the favored child, I am made to suffer for it. She can do no wrong. The favored child is always the victim. The survivors are the villains. And now I see how my children are suffering from this vicious cycle. I can't be quiet anymore. My silence was no longer giving me peace. It was causing me great pain. Bilang pagtatapos ang mensahe ni Marjorie sa kanyang ina, Mom, I want you to know that I love you and I have learned to accept whatever kind of love you can give me. It's okay. In fact, I have surrendered to it. Instead of looking for affection and protection from you, I will pour all of my energy into being the best mom to my children. I am not a perfect mom, but they can trust me. You may ask, why do I feel the need to clarify and explain? And it's because I am misunderstood. And when some people close to you distorts the truth in a very public way, it creates an ache that my silence cannot hold anymore. Ay, nice yung sumagot na si Raymart Santiago. Sumagot na rin yung Municipality of Bulusan sa Sorsogon. Ano kaya lamang kay Raymart mo? Hindi kay Raymart. Doon sa issue na nagsalita si Meme Vice doon sa Showtime. Na sinabi niyang bulok at walang reading materials yung isang paaralan doon sa bayan ni Heart Evangelista, sa probinsya ni Heart Evangelista. Na itinagawa niya, tinulungan niya. Oo. Eto na nga na naglabas na nga ng official statement ng opisina ng Municipal Mayor ng Bulusan na si Mayor Wenny Romano. Ano at sabi etong niya? sabi niya, nasa sulat, Basa? Dear Charo. Ay, mali pala. Sorry. Mahaba-haba yung liham eh. Ikaw. Tawagin mo na lamang. Ay! Hindi rin! Tinuloy! Eto na nga na, official na pahayag. Ako na nga. Ano? Nagmamahal. Ay, tinapos na Ay, na! pala. Ano ba yan? Mali! Eto na nga yung official na pahayag. Dear Joe. Ay! Mali! Jody Mango! Luma! Ito, ako na nga. Ano? Papa Jack. Ay! Mali! Sa radyo yun. Telepono lang yan eh. Baka na kasi mamaloy. Dear Ate Helen. Lovely yours. Saan na napunta? Basahin na natin. Ako na. Lumipat ang ating... Ay! Hindi ba yan? Ma'am na ano yun? Ma'am Jess yun eh. Jessica Soho. Eto na talaga. Bilang ina ng bayan ng Bulusan na kong magbigay linaw sa naging pahayag ni Vice Ganda sa It's Showtime episode ng ABS-CBN noong October 24, 2025 tungkol sa kanyang donasyon sa Bagakay Elementary School na kumalat sa social media. Tahasan niyang sinabi na bulok ang eskwelahan sa probinsya ni Heart Evangelista at walang mga reading materials. Nais ko pong bigyan tingin na wala pong kinalaman si Miss Heart Evangelista Escudero sa isyong ito. Dumalo sa Bagakay Elementary School si Vice Ganda noong September 26, 2023 at nag-pledge po siya na magbigay ng donasyon sa paaralan. Ang unang donasyon na 50,000 ay pinadala sa school head noong December 22, 2023. Sinundan ito ng karagdagan noong January 7, 2024 at January 30 na nagkakahalaga ng 17,360. Ang kabuuang donasyon ay 67,360. At ang naging proyekto ay ang pagsaayos ng bintana at pinto at pagplaster ng dingding ng makeshift classroom, paglalagay ng tile sa isang comfort room at pagkabit ng internet at bayad ng internet bill sa loob ng 3 buwan. Taos puso pong pasalamat ng LGU Bulusan sa donasyon na ibigay at sa kanyang kagandahang loob.
Naayos po ang makeshift classroom na inumpisahan ng Parents Teachers Association or PTA at may pondo din galing sa School MOOE at Special Education Fund ng LGU. Gusto po namin ipabatid na bago pa man dumalaw ang team ni Vice Ganda sa naturang paaralan, meron na pong permanenteng classroom na galing sa DepEd at kompletong mga aklat at supplementary reading materials na required po ng kagawaran. Sa katunayan, Marso 11, 2023, inilunsad dito ng DepEd Sorsogon ang reading program na Project Target. Kaya mayroon ng mga supplementary reading materials na ginagamit ng mga mag-aaral. Ang reading kiosk na nahandugan ni Vice Ganda ng karagdagang reading materials ay initiative po ng mga magulang para may puok pahingahan din ang mga bata at makapagbasa sa kanilang bakanting oras. Nagpapasalamat po ang LGU Bulusan sa ipinakitang malasakit ni Vice Ganda, ngunit ang paraan ng pagsasamadla ng kanyang donasyon na may komentong bulok na paaralan at walang reading materials ay nagdulot ng kahihiyan sa Bagakay Elementary School, sa bayan ng Bulusan at sa Department of Education. Nabaliwala ang lahat ng pagsusumikap ng mga guro at pamunuan, mga magulang at mag-aaral, lokal na leaders at ng kagawaran ng edukasyon at iba pang stakeholders para mabigyan ng kaaya-ayang paaralan ang mga kabataan na angkop sa kakayahan ng komunidad. Patuloy ang koordinasyon ng LGU Bulusan sa DepEd Sorsogon at sa provincial government para masigurong kasama sa mga plano ng lalawigan ang mga pangangailangan ng ating mga paaralan. Mula pa noon, si Senator Chis Escudero ay naging aktibo taga-suporta ng edukasyon sa Bulusan, lalo nung siya pa ang gobernador. Prioridad niya ang edukasyon sa panahon ng COVID-19 pandemic. Makakaasa po ang publiko na mabibigyan ng tamang intervention ang mga kakulangang nabanggit ng walang propaganda, kundi purong intensyon na matulungan ng ating mga mag-aaral. Maraming salamat po, signed by Mayor Wenny Rafalio Romano. Ayan. So, napakahaba niyan, ano? Siguro kaya sila nag-react ay doon sa word na bulok. Bulok at saka walang reading materials. At meron pa na nagsalta rin on behalf of Heart sa pagtatanggol kay Heart. Yung kanyang PA na si Resty Rosel. Yun nga, ang dami yung mga kinumentuhan. Ito yung nasusulat na yon. Sabi niya, hindi ka nagpagawa ng paaralan classroom. Nag-ambag ka lang sa isang ongoing project ng PTA ng Bagakay Elementary School. Yan. Tapos sinasabi din niya na yung tulong, monetize naman yung content daw. Dahil nga, di ba, na content yata yun ni Meme Vice, yung kanyang pagdalaw dun sa paaralan. So, sinasabi na pinagkakitaan. Kasi na-monetize. Ayun nga. Pag talaga kinontent sa YouTube, hindi talaga maiwasang hindi kikita yon unless demonetized siya, unless hindi siya in-enroll sa monetization. Ito pa niya yung mga sabi niya, mga screenshots. Inakumulat ng credit na siya pwerang PTA na nagbayad rin naman doon sa pagpapagawa ng classroom. Tapos nilagay mo pa sa channel mo at monetize, sikat ka na, kumita ka pa. Sabi niya. Sabi mo, pinagawa mo paaralan at sabi mo, bulok. Ayan, under construction yan. May 40,000 ng PTA. Nag-ambag ka lang. Pero bakit sa TV show mo, na binanggit ang name ni Heart, sabi mo, ikaw nagpagawa. Correction, umambag ka sa expenses ng classroom. Ito ang nakakaloka, yung bigay mo na pera, 63,000, ginawa mo pang 3 gigs. Ay, alam ba ng tao yan? Nabanggit naman kanina ni Mayor dun sa lista yung niya. Una 50, tapos in 2 dates, nag-total ng 17,360. Ako naman naniniwala, kung 3 gives man yan, at least may give. Yung iba nga, wag give. Tumulong pa din. Pero parang yun lang siguro yung pinupoint nila kasi parang ang interpretation ng iba dun sa nabanggit ni Meme, siya yung nagpagawa. So parang sinasabi nitong Resty na nag-contribute ka kasi meron naman ng ongoing na yung project na yun ng PTA ng school na yun. Parang ganun yung nililinaw nila. Parang ang dating ay inako ni Vice na siya yung nagpatayo. Ganun ba yun? Parang ganun. Yung interpretation ng iba, di ba? Ayan, syempre yung mga ganyang bagay dapat nating marinig kay Vice. Ako naman, at the end of the day, may na-contribute. Diba? Kesa wala. Diba? So, kaya lang nga, may correction lang. Yung mayor ng Bulusan.
Nilinaw lang nila. Kasi nga may misconception dun sa iba. Pero diba? in fairness to the mayor, pinasalamatan ay, oo, si grateful sila dun sa mga naitulong ni Meme. Siguro, dyan yung iba nagre-react kasi binanggit ni Meme si Heart Evangelista. Imbis na yung Sorsogon, ang sinabi dapat ni Meme. Siyempre, kanya-kanyang interpretasyon to. No? Yung sinasabi ko, Sorsogon. Baka hindi Sorsogon, baka iba yung probinsya ni Heart. Di ba? Pwede na rin natin itanong kay Vice kung may galit ba siya o wala naman siyang galit kay Heart Evangelista. Kasi yun ang tanong ng netizen. At sinabi naman sa atin ni Vice ganda na wala naman siyang galit kay Heart Evangelista. Si Vice ay very vocal sa mga nagaganap ngayon sa politics, lalo na sa paggastos ng pera ng bayan ng gobyerno, di ba? Lahat naman may karapatang magsalita. Siyempre, kahit naman kami magsalita rito, meron ding mga ilang sektor o meron ding mga netizen na kukontra sa sasabihin namin. So, ganun din kay Vice, hindi rin naiba yan. Basta, ang importante naman, tanong niya sa sarili niyo, nakapag-ambag ba ako? Diba? Pwede rin itanong niya ni Heart sa kanyang sarili. Nakapag-ambag ba ako? Pag sinabi ni Heart na yes, nakapag-ambag ako. O di, si Vice din ganun. Nakapag-ambag ako, kaya ako nagsasalita. Ganun. Ay na. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingko. Ito po si Mama Noy. Manunod po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click and like yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode din, meron kayong komento sa lahat namin chika. Comment below, click the like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag-click niyan kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, pag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po nakapost na yung amin po mga escapades sa Las Vegas at New York. Yeah. Diba? Ang aming po mga ganap dyan. Again, thank you so much po to Ma'am Rose ng White House Cares. Yes. Nag-alaga po sa amin at nagdala ng How to Get Away dyan sa New York. At syempre, kila Miss Cathy at saka kay Doc Homer naman doon sa Las Vegas. Yan. Thank you so much po. Nabanggit mo si Maring Rose Santos, no? Yes. Yan yung may-ari ng White House Cares. Yes. Kung saan, ilan na doon sa mga staff niya galing sa panonood lang ng OGDS Showbiz Update. Yes. At doon nagtatrabaho na. Yes. Kasi nga sila ay NCLEX passers. At nandun na sila sa US. Oo, ayan. At Nalipat lang ng New York. Ayan ha. At syempre pa, ang Canada screening naman ng How to Get Away from My Toxic Family, eto po. Ayan, sa mga kababayan naman natin sa Canada, naku, magkikita-kita tayo. Bonjour! Montreal. Yes, sa Montreal, Quebec. Ang screening ay sa November 7, 2025, 7 p.m. yan sa Decari Theater. For tickets and sponsorship, ayan, pakicontact po si Richel Del Castillo of Flair Events Production at 514-717-0214. Ha? For Ottawa, Ontario, screening naman sa November 8 ito. 10 a.m. ha? At Bytown Cinema. For tickets and sponsorship, pakicontact po si Mr. Phil Cabales ng Piak at info.piak@gmail.com. Sa Edmonton naman, ako magkikita-kita tayo. Edmonton, Alberta screening. November 15 po ito. With 2 screenings po ito 2 p.m. General Ad and 7 p.m. VIP sa Cineplex Odeon Windermere Cinemas and VIP. For tickets and sponsorship, pakicontact po si Mami Shea of Vertex Entertainment Productions, Mac Pagaduan of Canada, Vertex Immigration, Bench Decker, EDM Alberta Tour Manager at 780-876-5678 o mag-email sa shayzumba7@gmail.com. Naku, excited na kaming magkita-kita po tayo dyan, ha? Ayan. At syempre, yan ay makakasama din natin dyan si Oliver Carney. Yeah! Thank you so much sa mga kababayan nating nagdala ng pelikulang yan dyan sa Canada. Thank you po. See you! Yung mga humingi ng part 2 baka unahin po namin yung part 3. Ay, talaga ba? Ayaw mo ng sequel? Ayan. At syempre pa, Jex! Sa Tita Jex Channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo at
Gabi-gabi po, manood kayo ng Batang Quiapo. Nandiyan pa rin po kami ni Mama Loy, ni Josa at saka ni Ate Mrena. Yes! At pasalamatan ko lang, te, ang NB Skin Beauty and Wellness. Ay, payata na si Jex, oo. Diba? Grabe, May pagkapapayat, oo, nakakaloka, oo. May abs. Diba? Para ka ng Snoopy. Oh! Oo, para ka ng cartoon character sa kapagatan. Oo, nakakaloka, oo. At syempre, te, si Doc JC Solis ng Gorgeous Mom. Yes! Oo. At si Doc Jessica Dina, Ideal Vision. Yes. Thank you po sa ating mga contact lens. Ayan, oo. At syempre, yung mga kababayan natin sa USA tsaka sa Canada, di ba? Ini-encourage natin sila na mag-download ng TapTap Send. Yes! At Oo. mag-install. Mag-install Oo. sila ng TapTap Send kasi pwede nilang gamitin yan para makapagpadala ng pera sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Na mataas ang exchange rate. Yes. At mabilis, within 5 minutes Yes. usually. Oo. At maraming paraan. Pwedeng ipadala through mga remittance center, Aha. through bank, o kaya through mga e-wallets. Yes, Diba? o yan ang kaigyan ng TapTap Send. Lalo na kung first timer ka o first time kang gagamit ng TapTap Send. Naku, congratulations. Oo. Nagkaroon ka agad ng $20. Wow! Extra. Bilang iyong bonus. Paano? Paano? Gamitin niyo lang ang aking code na OGPH. Yun. OGIEPH. Yan, ha? Para magkaroon kayo agad-agad ng $20. Wow! Oo. Paano makakaloka? Canada, lahat sa ibang bansa. Pilipinas, hindi yan makakapag-download ng TapTap Send. Dahil obviously, kayo nga yung paladalhan. Oo. Hindi nyo na po kailangan. Pag nandito Oo. kayo sa Pilipinas, hindi nyo na po kailangan yung TapTap Send. Oo, correct, ha? Para lang, gusto nyo kayo magpapadala sa abroad. Ha? Paano? Diba? Diba? Kaya mapapakanta ka ng tap, 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 i-upload natin siya. Ay, ayun. Tap, 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 i-upload natin siya. Ay! Yun ba yung ano nun? Yung jingle? Hayaan mo na, basta na hindi lang tap. Baka nakakuha sila ng Kasi nakakaaliw eh. Kasi pagdating natin doon, totoo nga, sabi Oo. niya. Diba? Nakapagpadala na siya ng pera sa kanyang sinusustentuhan sa Manila. Oh, diba? Diba? Ang taray ng TapTap. Oh. Oo. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi ninyong inihirit sa amin? Yeah. Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Bakit? Ano hindi na gumagalaw ang mukha ni Jen? Oh, Ha? hindi ah. Makalaw pa yan. Huwag ka masyadong magpa-botox. Oh. Hindi. Oo. Wala. Magaling mag-botox ang NBO. Magalaw. Actually naman. May reaction. Diba? Pero kawig mo na si Kyle Estrada. Ha? Talaga ba? Saan? Saan ako? Lagyan mo ng bang. Oo, sige, lalagyan natin. Susunod. Diba? Diba? Paka-sexy. Diba? Oy, binabati ko pala birthday ng aking anak. Ay! Ay! Koy! Cory! Happy birthday, Cory! Sa October 32. Ha? Ay, sorry. October 31. Happy birthday, anak. I love you. Yes, we love you, Koy! Meron lang siyang kahilingan sa akin. Ano? Kahit daw hindi ko na siya bigyan ng material na bagay. Ay, talaga? Oo. Ano daw? Gusto ko lang daw niyang tumili. Ang dali naman pala ng regalo! Ay! Ay! O, ayan na ka! O, ay! Ayan pa! O, ay! Relax.